Anauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Does it say January 23? Yes. 20. Mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, napakasaya at mapagpalang umaga ho sa ating lahat. At welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng BARM o ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang ating programa ngayon ay magtatagal na naman ng isang oras simula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at live po tayo na pakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan sa AM po yan at live din po tayo sa Facebook page natin na Ministry of Human Settlements and Development. Kung saan man kayo pinaka-komportable at pinaka-epektibong maririnig ang ating programang MHS Delivers, kayo ho ay aming iniimbitahan. Ngayong araw na ito, again, Huwebes po ngayon, kaya't meron tayong episode ng MHS Delivers. Today is January 23, 2025 at the 23rd of Rajab 1446 na pareho po ng date, 23 sa ating Gregorian calendar, 23 rin po sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 205th episode ng ating programang MHS Delivers. Mashallah, alhamdulillah, maligayang pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day. Ayan. Dito po sa rehiyong Bangsamoro, ang lahat po ay nagbubunyi sapagkat abot na ho sa 6 na taon ang pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan po, maligaya po ang bawat Bangsamoro dahil kahapon anong January 21, yan po ang pinaka Bangsamoro Foundation Day kung kailan naratipikahan ang ating Bangsamoro Organic Law o BOL. Nako, kasama po yan sa ating mga pasagot, di ba? Okay, at ngayong araw na ito, tayo po ay sinasamahan pa rin ng ating mga kabalay at kapwa homecaster sa ating programang MHS Delivers at sila po ngayon ay babati na sa inyo. Umpisahan natin sa kabilang, sa kanang banda. Sa bandang kanan pala. Ang ating kabalay na si Ria ay babati ho sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang umagatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juay Ria Bintemran Muhammad. Ayan po si JBM, ang ating kabalay, nakatapos na bumati sa inyo ngayong araw na ito. Actually, ngayong araw na to ay napakahitik pa rin ng ating mga aktibidades bilang commemorate natin ng Bangsamoro Foundation Day. At mula sa ating bandang kanan, tayo naman ngayon ay dadako sa ating bandang kaliwa. Nariyan pa rin ang ating kabalay at kapwa homecaster Hamsari. Babati ho sa inyo. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally at kabalay na Rian. Good morning po at
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik at nanonood sa ating programang MHS Delivers. At maligayang anniversary sa ating mga Bangsamoro, and welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, at kung saan isang oras po tayo magsasama-sama. At ako po ng lingkod Bangsamoro, Sari Pada. So kompleto na ho yung ating inaasahang greetings at maligayang araw din po sa lahat ng ating mga kabalay dyan sa ating opisina sa MHSD Regional Office, sa ating MHSD Provincial Offices, simula ho sa Maguindanao hanggang sa Lanao del Sur, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and the Special Geographic Area. Ayan po, maligayang panonood at pakikinig sa inyo sa ating programang MHS Delivers. At sa ating mga kabalay sa kabilang dako ng mundo, hindi pala sa kabilang kwarto, nariyan ho ang ating mga kabalay na sina Almansor Ugaw at ang ating kabalay from DXMS na si Jeffrey. Ayan. Thank you so much for taking over the technical side ng ating programa ngayong episode natin. Again, this is our 205th episode ng ating programang MHS Delivers. At mamaya-maya po, meron pang napaka-importanteng makakapiling natin na babati sa inyo na yan po ang panggagalingan ng mga impormasyon patungkol ho sa ating napakahalagang topiko ngayong araw na ito. Bago ho natin malalaman yan, mamaya-maya po yan, atin ho munang pakinggan at panoorin ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program o project sa MHSD. Kabalay na Almansor, please take the floor away for this video. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers at yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa 9 na requirements kung paano ho tayo makakapag-avail ng ating housing units under our housing loan program in partnership with the Pag-ibig Fund. Okay, umuusad na ho itong ating programang ito. Inshallah, ang ating mga aplikante sa ngayon ay naghihintay na makuha ang balitang napakaganda patungkol ho sa kanilang approval ng kanilang application for the housing unit
units under this project or program. At sa ngayon po, yan ay located dyan sa may barangay Samba, Dato Udina, Sinsuat. And hopefully, one of these days, maumpisahan na rin po ang construction ng ating mga housing units sa may barangay Kapiton, Dato Udin, Sinsuat din, sa ating 6-hectare land. Inshallah, yan po ang inaasikaso ng ating mga kabalay sa Housing and Human Settlement Division or HHSD. At sa ngayon, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito for our 205th episode ng ating programang MHS Delivers. Today is January 23, 2025 and the 23rd of Rajab 1445 para ho sa ating napakahalagang episode ngayong araw na ito. At ito na po ang ating balitaan sa araw na ito. Para ho sa ating headlines ngayong araw, survey ng mga lupa ng pagtatayuan ng proyektong pabahay at pag-i-establisa ng training centers may isasagawa na matapos lumagda ng mga kontrata ang MHSD at bidders. MHSD nagsagawa ng profiling ng mga benepisyaryo ng Resettlement Housing Project sa Tamparan, Lanao del Sur. At ang ating ikatlo at huling headline ngayong araw, grupo ng future mediators, sinanay ng MHSD at NCMF, ukol sa conflict mediation. Sa detalye ng ating unang balita, survey ng mga lupa na pagtatayuan ng proyektong pabahay at pag-i-establish ng training centers may isasagawa na matapos lumagda ng mga kontrata ang MHSD at winning bidders. Narito si Kabalay na Ria. Sa eksaktong Bangsamoro Foundation Day o BFD, ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ni Attorney Hamid Aminuddin Dibara, Minister, ay pumirma ng mga kontrata sa mga nanalong bidder para sa 9 na proyekto sa survey ng lupa para sa hinaharap na resettlement housing projects at pagtatayo ng mga training center para sa human development sa rehiyon na ginanap sa conference room MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-21 ng Enero 2025. Binigyang diin ni Minister Baran na sa kabila ng pagiging extension ng gobyerno ng Pilipinas na sumusunod sa konstitusyon, ang BARM ay ginagabayan din ng banal na Quran sa mga opisyal na transaksyon tulad ng contract signing. Umaasa kami na gagawin ninyo ang inyong makakaya sa gawaing ibinigay sa inyo. Wika ni Minister Bara sa mga kontratista na binibigyang diin kung paano ginagabayan ng moral governance ang MHSD sa pagsasagawa ng transparency at pagpapalawig ng mga pagsisikap sa abot ng makakaya ng isang tao sa paglilingkod sa Bangsamoro. Naamoy na namin ang tagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto na nagpapahiwatig ng pangako ng MHSD at ng aming mga kasosyo. Palagi kaming sumusunod sa patakaran ng moral governance, wika ni Deputy Minister DM Aldin H. Asiri. Binati ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ang mga kalahok ng isang maligayang anibersaryo ng BFD kung saan ginaganap ang isang linggong pagdiriwang na nagbibigay diin sa mga serbisyong ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng BARM. Siya, kasama sina Minister Bara at DM Asiri, ay bumati sa mga kontratista sa pagiging katuwang ng MHSD sa paglilingkod ng Bangsamoro. Bilang isa sa mga pinakatampok na aktibidad ng MHSD para sa BFD 2025, kabuuang 9 na kontrata ang nilagdaan sa seremonya. 6 sa mga ito ay pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act para sa Bangsamoro, GAAB 2024, na pinamagatang Consultancy Services for the Relocation, Topographic and Subdivision Survey for MHSD Resettlement Housing Projects para sa bawat probinsya ng rehiyon. Ang natitirang 3 kontrata ay para sa pagtatayo ng 1-story youth training and management centers. 2 sa mga ito ay sa Basilan at isa sa Sulu, na pawang pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ng kani-kanilang mga members of the Parliament o MP. Susuriin ng
Betania Surveying Office ang mga lupain sa Maguindanao, ang Special Geographic Areas at ang Cotabato City. Cacacho Surveying Office sa Lanao del Sur at Basilan at ACDV na Surveying Office sa Sulu at Tawi-Tawi. Ang dalawang training center sa Basilan ay pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2024 sa opisina ni MP Honorable Mosber E. Alaudin. Isa ang itatayo sa Barangay Baguindan Tipo-Tipo proper at ang isa para sa Barangay Pipil, Ongkaya-Pukan. Pangungunahan ng Celine Builders and Construction Supply ang construction para sa training center sa Barangay Baguindan, habang ang KMNR Construction Supply ay magtatayo sa Barangay Pipil. Samantala, isang training center ang itatayo sa Barangay Kahawa, Talipao, Sulu na pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2024 ng opisina ni MP Honorable Attorney Jose I. Lorena. Ang pagtatayo ay gagawin ng USF Construction and Hardware Trading. Ang pagsuri sa lupa para sa mga proyektong pabahay at ang pagtatatag ng mga training center ay maaari nang magsimula pagkatapos nagdaan ng MHSD at ng mga nanalong bidder ang mga kontrata. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nagsagawa ng profiling ng mga benepisyaryo ng Resettlement Housing Project sa Tamparan, Lanao del Sur. Isang pangkat mula sa Housing and Human Settlements Division ng HHSD ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pakikipagtulungan ng MHSD Provincial Office sa Lanao del Sur, ang nagsagawa ng beneficiary profiling para sa housing project sa Barangay Lilod Tubok, Tamparan, Lanao del Sur noong Enero 15 taong kasalukuyan na ginanap sa Office of the Municipal Mayor. Opisyal na binuksan ni Engineer Yasser Rapan, Engineer 3, na nanguna sa aktibidad ang programa sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng profiling activity at binati niya ang mga benepisyaryo na napili para sa Housing Resettlement Project. Pinaalalahanan din niya ang mga ito na alagaang mabuti ang mga housing unit kapag ito ay naigawad na sa kanila. Tinukoy naman ng local government unit ng Tamparan ang mga karapat-dapat na benepisyaryo mula sa mga mahihirap na pamilya at inendorso ang listahan sa MHSD para sa kinakailangang validation at pagproseso. Sinabi ni Engineer Rapan na ang profiling ay ang pangalawang hakbang sa proseso pagkatapos ng inisyal na pagkilala sa mga ito, at ito ay sinusundan umano ng yugto ng verification bago ang opisyal na pagbibigay ng mga housing unit sa mga benepisyaryo. Ipinaalam ni Baynadzma Geludin, Administrative Aid 2 ng HHSD, sa mga benepisyaryo ang aktual na proseso ng profiling. Ipinaliwanag niya ang mga kinakailangang dokumento na kinabibilangan ng Housing Profiling Form o Annex A, patunay ng pagkakakilanlan o anumang government-issued ID, barangay clearance o certificate of residency, affidavit of non-ownership of real estate property o Annex B, isang 3R size ng larawan ng pamilya, 2 kopya ng 2x2 picture ng ulo ng pamilya, patunay ng katayuang sibil, at patunay ng katayuan bilang bahagi ng mga sektor ng mahihirap. Matagumpay na natapos ng pangkat mula sa MHSD Regional at Provincial Office ng LDS ang aktibidad sa pag-profile at mag-schedule ng aktibidad sa pag-verify kung saan magsasagawa ang pangkat ng pagbisita sa bahay-bahay ng mga napiling benepisyaryo. Ang grupo ay nagsagawa rin ng isang pagbisita sa site upang siyasatin ang mga unit ng pabahay at suriin ang kanilang aktual na pisikal na progreso. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod si Lembay Abdullah nag-uulat.
Sa detalye naman ang ating huling balita ngayong araw. Grupo ng future mediators, sinanay ng MHSD at NCMF, ukol sa conflict mediation. Narito sa Kabalay na Ria nagbabalik. Ang mga ulama, Islamic scholars mula sa Rabita Al-Khutaba, mga lider ng mag-aaral mula sa KMIA Baloy, mga opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at mga nangunguna sa kani-kanilang mga komunidad ay nakatangtang maging mga future mediators pagkatapos sanayin sa conflict mediation ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pakikipagtulungan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Northern Mindanao sa Rabita Al-Khutaba Training Center, Poblacion West, Baloy, Lanao del Norte, noong 15 ng Enero ngayong taon. Layon ng aktibidad isulong ang paglutas ng salungatan at bigyan ng mga kalahok ng mga pangunahing mediation techniques upang makinabang ang komunidad. Bukod pa rito, hinangad nitong bigyang kapangyarihan ang mga pinuno ng komunidad at dagdagan ang kamalayan nito tungkol sa mga prinsipyo at kasanayan sa Alternative Dispute Resolution o ADR. Si Sheikh Ibrahim Bagamban, Executive Assistant 3 sa ilalim ng MHSD Office of the Minister, ay naghatid ng isa sa mga pangunahing paksa na pinamagatang conflict mediation in Islamic perspective. Pinalakay ng mga tagapagsalita mula sa NCMF ang natitirang mga paksa tulad ng The 5-Phase Model of Mediation at Mediation Skills Development, Techniques and Styles na parehong tinalakay ni Jamaluddin P. Muti, Juris Doctor, Chief of the Peace Building and Conflict Resolution Division o PBCRD, at ang ADR ni Jamela M. Lomondot Bara, ang PBCRD Development Management Officer 4. Pagkatapos ng mga lektura ay pinakita sa mga kalahok ang iba't ibang mga senaryo upang i-roleplay habang inilalapat ang kanilang bagong nakuhang kaalaman sa ADR upang maging pamilyar sa proseso ng ADR at bumuo ng mga pangunahing mediation techniques. Sinalubong ni Dr. Abdul Nasir P. Masorong Jr., Director ng NCMF Region 10, ang mga kalahok na opisyal na nagtakda ng tono ng pagsasanay sa pagpapakilala ng NCMF. Nagtapos ang programa sa pangwakas na pananalita ni Engineer Fatima Alzra A. Sangkopad na kumapatawan sa MHSD. Ang Rabita Al-Khutaba Training Center ay isa sa mga pinakaunang training center na itinatag ng MHSD na pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2020 ng dating parliament member na si Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at na-turn over noong 29 ng Hulyo 2023. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang iyong lingkod, Bangsamoro Juway Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating huling balita ngayong araw. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong 205th episode ng ating programang MHS Delivers. Bago tayo dumako sa ating napakaikling paalala, subalit napaka-importante, marapat lamang na mamarinig natin ang pagbati mula sa ating guest speaker ngayong araw na ito, na talaga naman pong literally wala pong kapaguran. Sa layo ng kanyang biyahe, sa dami ng kanyang mga aktibidades na pinuntahan at aktibong nakibahagi ang ating resource speaker ngayon, narito pa rin siya upang ating makapiling para ho sa ating napakahalagang topiko ngayong araw na ito. Ipakikilala sa atin ang ating Kabalay na si Ria, ang ating guest speaker ngayong mismong araw na ito. Kabalay na Ria. Ang ating guest speaker ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang ever generous, very beloved and pinaka hinahangad ng ate. Between the lines yun na title niya. Hindi siya official.
Yung galing sa iba't ibang travel in the past few weeks alone, fresh from Umrah, fresh from Jeddah, ang ating Bangsamoro Director General ng Ministry of Human Settlements and Development na lovingly described as Ustaz Dimarob. Walang iba kundi si DG Ismail W. Ibrahim. Assalamualaikum DG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga at happy 6th founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pang-anim na taon na po tayo, kaya happy anniversary po sa ating lahat. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, yan 6 po. years. Wow. Actually, simula kahapon, napakagili po ng pagbati ng ating guest speaker ngayon sa ating lahat sa Bangsamoro Region patungkol po sa ating Bangsamoro Foundation Day. At yan po ang ating magiging topiko ngayong araw na ito. Babalikan natin ang ating MHS discusses with DG Ibrahim. Mamaya-maya po yan pagkatapos ng ating segment ng IPH at HSF. Mamaya-maya po yan. Abangan natin. Ngayon, pakinggan natin ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating resettlement housing projects across the BARM. Narito ho. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At ngayon po, after we listen to that significant information drive natin patungkol po sa ating resettlement housing projects na atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Simula po sa ating mainland na kinabibilangan ng Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ang mga proyektong ito ay napaka-visible sa ating bawat probinsya under the BARM. Okay? At ngayon po tayo ay magpo-proceed na sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria para sa ating episode ngayong araw? Kabalay na Ria, the floor is yours. Alright, ang isang madaliang IPH po natin ngayong araw na ito, impormasyong pambahay at hanap buhay ay patungkol sa real estate valuation. So nakailang beses na tayo nagkibalita at nabanggit din ng ilang sa mga division natin ng importansya ng real estate at kung gaano ito ka-importante sa ating ministry mismo. Ang ating pag-value ng real estate na ito. Ano nga ba itong pag-value na ito? Isinasaalang-alang ang pagtatasa ng real estate ang maraming mahirap na katotohanan tungkol sa isang ari-arian. Tulad ng lokasyon nito, laki ng lote, amenities, floor plan. Ang isa pang kadahilanan ay mas mahirap sukatin at iyon ay ang kasalukuyang halaga ng mga benepisyo sa hinaharap na matatanggap ng may-ari ng ari-arian. So para sa ating mga gustong magpatayo ng mga tindahan gaya ng mga malls or shops, kino-consider nila kung gaano nga ba kabigat ang traffic kumbaga ng mga tao sa lokasyon na yun bago sila magpatayo ng store kumbaga.
So ang konseptong ito, itong valuation na ito ay nauugnay sa medyo mahabang panahon na pangako at mataas na presyo ng pagbili ng real estate. Ang pagmamay-ari ng bahay ay hindi isang kaswal o panandaliang pangako para sa karamihan. Ang tumpak na pagpapahalaga ay mahalaga hindi lamang sa mga mamimili at nagbebenta, kundi sa mga bangko na nagtutustos sa mga pagbili, mga kumpanya ng insurance sa ari-arian na nagpoprotekta sa kanila at mga lokal na pamahalaan na nagbubuwis sa kanilang mga may-ari. So kumbaga, kung meron tayong Comprehensive Land Use Plan o CLUP, meron silang mga zoning areas. So kung kumbaga nasa commercial area siya, pang commercial dapat yung structure. Isinasaalang-alang ang pagtatasa ng real estate ang lokasyon, laki ng lote, floor plan at amenities bukod sa iba pang mga katangian. Tulad ng lahat ng mga transaction, ang supply at demand ay isang kadahilanan. At ang pagtatasa ng komersyal na real estate ay umaasa din sa isang pagtatansya ng kasalukuyang halaga ng mga benepisyo sa hinaharap. Yes. So, kahit na mababa pang quality niya ngayon, posibleng mas lalo siyang magmahal sa hinaharap. For example, kumbaga may magiging isang commercial area ang isang lupa, tataas ang value niya sa hinaharap. Kaya yun ang value niya. Yun din ang, kumbaga, value niya sa ngayon. At yun po ang importansya ng pag-value ng real estate. At kasama po sa mga serbisyo ng MHSD ang pagbahagi ng mga zoning orders, kumbaga, mga certificates to ukol sa zoning. Sa, whether commercial man siya, mga sinong division natin nun? Was it policy? It's regulation. Policy Development Coordination and Regulation Division. Shout out sa ating PDCRD. Okay. At yun po ang ating segmentong IPH. Kita-kits mamaya para sa ating KKK matapos ng talakayan. Yes, okay. So yun po, featured ang real estate valuation, di ba? Sa ating IPH ngayong araw na ito, care of our kabalay na Ria, at atin pong mas naintindihan natin kung ano nga ba ito ang real estate valuation. Thank you, Ria. At this point, tayo naman po ay makikinig sa ating patips patungkol ho sa ating kalusugan, KK, at kaligtasan. Mula ho sa ating kabalay na si Amsari, ano nga ba ang kanyang baong tips? Kabalay na Hamsi, the floor is yours. Yes, thank you, Ma'am Sari. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, ating pong pag-uusapan ngayong araw ang paggunita ng Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month na ginugunita tuwing unang buwan ng taon. Ano nga ba ito? Ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Campaign ay naglalayon itaas ang kamalayan ng publiko sa pagkaugnayan ng viral hepatitis sa liver cancer at hikayatin ang mga hakbang upang maiwasan ang mga sakit na ito. Sa Pilipinas, ito ay mahalaga dahil ang liver cancer ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino or sa ibang lugar din. At maraming kaso nito ay nauugnay sa chronic hepatitis B at C infection. Ating alamin ang mga dapat gawin para makaiwas, magpabakuna laban sa hepatitis B, panatiliin ang kalinisan sa ating kapaligiran, pagkain, tubig, personal na hygiene. Pangatlo, iwasan ang pagbabahagi ng mga personal na gamit katulad ng mga karayom or toothbrush or pwede pa yung mga bagay pa na sinishare natin. Pang-apat, sumailalim sa regular na pagsusuri para sa hepatitis B at C. Panglima, iwasan ng mga alcohol at panatiling malusog na pamumuhay. Pang-anim, kumonsulta sa doktor para sa wastong gabay at mga gamot na kinakailangan natin. Ang mga akbang na ito ay makakatulong upang maiwasan ang viral hepatitis at liver cancer na pinagmumulan ng hepatitis. Narito ang mga sintomas para sa viral hepatitis at liver cancer. Para naman sa viral hepatitis, pagkapagod at kawalan ng enerhiya or yung hindi normal na pagkapagod kahit hindi naman tayo ganun katutok or ganun na focus sa mga physical na activities. Pangalawa, paninilaw ng balat at mata. Pangatlo, pagkawala ng gana sa pagkain, pananakit ng tiyan, sa kanang bahagi nito, pagduduwal, pagsusuka, madili na ihi at maputlang dumi, lagnat at di normal na pagkakaroon ng lagnat or pangmatagalang lagnat. At para naman sa liver cancer, biglang pagbagsak ng ating mga timbang. Pangalawa, patuloy na pananakit at pamamaga ng tiyan. Pangatlo, paninilaw ng balat, kagaya din to ng sa viral hepatitis.
Panghuli, pagkahilo or madaling mapagod. At kung makakaranas ng alinmang mga sintomas na ito, agad na magpatingin sa doktor para sa maagang pagsusuri ng lunas. Tandaan natin na alagaan natin ang mga kalusugan or ating mga tay, magpabakuna, panatiliin ang kalinisan sa ating katawan, kapaligiran, at magpa-screening ng regular. Ang maagang aksyon ay susi sa malusog na at masiglang pamumuhay. At yan po ating maikling segmento, Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Nako, yung ating pa-tips ngayong araw na ito ay patungkol sa ating atay. Yes, diba? Mama Sally. Kung pinag-uusapan natin ng atay, ang naalala ko yung adobong atay. ng manok. Liver. Yeah, adobong atay sir naalala ko. Okay, pang kape ninyo, sir. A very close friend of mine died yesterday. Oh. Because of liver cancer. No, Dr. Pagayaw. Oh, why? Actually, karamihan ho sa ating mga naririnig, no? Kapag atay po natin ay talagang tinamaan na, nako, medyo mahirap-hirap na pong makarecover. Kung hindi detected earlier at magamot pa. Kaya yung mga sinabi ng ating kabalera si Hamsi kanina, bakuna, kalinisan, regular check-up, huwag tayong uminom. Kung maaari, pinagbabawal naman po talaga yan, yung pag-inom ng pakalangot. Anong pakalangot sa Tagalog? Nakakalasing daw po, according sa ating DJ. Nakakalasing, according to our DG. Nakakalimutan ko na mga Tagalog na words ng aking sinasabi. So yun po, importante po yan. Kahit yung sinasabi na hepatitis, nako, delikado rin po yan. Isa din po yun, Ma'am Sally, sa pinagmumulan ng liver cancer. That is so right. Kung may napapansin na po tayong pagbaba ng ating timbang na hindi normal at yung paninilaw ng ating balat. At pagkapagod ng walang At dahilan. pagkapagod na walang dahilan. Isa na ho yan yan po yung mga signs na kailangan na po natin pagkonsulta sa doktor. Huwag na hintayin ang signs or symptoms. Early detection is Yes, the that's key. right. At importante po yung regular check-up. Okay. At dahil natapos natin ang ating IPH at ang ating HSF, tayo ho, idadako na sa ating pinaka-importanting usapin ngayong araw na ito. At yan ho ay tungkol sa Bangsamoro Foundation Day 2025. Ano nga ba ang mga nakalaang aktibidades ng MHSD in celebration of this BFD 2025? Yan po ay ipapaalam sa atin again ang ating Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim. Balikan natin si DG ngayong araw na ito. Assalamualaikum uli, sir. Kamusta po kayo ngayong araw, Sir DG? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, recovering na. Yeah, mashallah. Medyo naninibago lang sa magkaibang weather, no? I came from a very cold area. Very cold ngayon sa less than 10 ang Oh my ang God. temperature. Bago lang nag-11, ngayon naman sa atin 30, kaya magkaiba talaga ang temperature. Kaya medyo naninibago ang katawan That's right. ng natin. Kaya but alhamdulillah, we should always be thinking positive para itong mga pagsubok ay malampasan po natin, inshallah. Inshallah, yes, sir. And with your faith and your strength, Sir DG, and with your drive Yes. sa everyday na pamumuhay natin, talaga pong inshallah, gagaling po ang ating Director General. Kahit na po, ini pong mahalata sa boses ni DG ngayon na medyo hindi ko maganda pakiramdam niya, subalit talaga pong importante ang ating episode ngayon, kaya kapiling ho natin ang ating Director General. Sir, kamusta po ang Office of the Director General ngayong araw na ito? As usual, busy pa rin. Ang daming mga papeles na pinipirmahan. That's right. And because nakita po natin kung how important yung ating presence in the office. Yeah. Especially doon sa mga concerns immediate concerns ng office where kailangan po ang ating presence. Yeah. Kaya in fact, right after my arrival, diretso na ako sa opisina Totoo. para makita natin kung ano yung pwede pa natin gawin sa
araw ng ating pagdating mula sa official travel ng Yeah. office. That's right. Sir, sa ngayon po, para malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, sir, ilan po kayo sa Office of Director General? Kami ngayon ay 6 kami. Ako, may 4 na mga boys, isang girl. Oh! 6 po kami. So, dati dalawa lang Lima yata kami, lima. Lima, no? 5 boys and isang girl. Okay. Tapos ako, kaya at least alhamdulillah nakakatulong naman. And Totoo, sir. ang function kasi ng ating mga boys is not only exclusively sa office Totoo, ng sir. DG. Yeah. In fact, Yeah. sa buong opisina po ay tinutulungan nila. Totoo. Nasa-serve po sila. We can attest to that, sir. And we Actually. assure everybody that kami po sa office ng ODG ang always present during the flag ceremony and the flag retreat. Totoo rin yan. May mga, may MOV. May means of verification talaga yan. every flag racing So, at flag retreat. Monday and Friday. Yeah, that's right. Correct. Kahit hanapin niyo po ang MOV, talaga pong nasa group chat ang presensya po ng Office of the Director General sa ating mga aktibidades na ito. Okay, sir. Now that we have set the tone para sa ating discussion ngayong episode natin, we would like to know right now from our Director General kung ano nga ba ang what is on the line for MHSD in celebration of our Bangsamoro Foundation Day ngayong 2025, sir. Well, una-una kasama po tayo sa isa sa mga agencies na working together with the other agencies or MOAs in the BARM. Yeah. In fact, from the preparation hanggang sa final na observance ng ating 6th foundation anniversary that started last Monday, 20th of January, at it will end sa 25th ng January. Ang maganda dito is that aside from preparations sa regional office, we also closely working with other ministries, Yeah. especially in the preparation ng ating mga provincial offices. For example, sa Lanao del Sur, we work very closely with the Ministry of MOTC, Ministry of Transportation and Communication. That's right. Isa po tayo sa mga agencies na kasama po nila sa pag-celebrate ng anniversary doon naman po sa probinsya ng Lanao del Sur. Kaya busy-busy po tayo aside from our preparations sa regional office. That's right. We also do some kind of preparation in the provincial office natin in the province of Lanao del Sur. Ibig sabihin, sir, naka-assign sa atin sa MHSD in partnership with MOTC Yes. is sa Lanao. Lanao del Sur, yes, Yeah. yes. Yung ating convergence program sa Correct, Lanao del yes. Sur. Okay. So aside from this convergence program natin sa LDS or Lanao del Sur, ano pa ho yung mga ibang aktibidades ng MHSD? Well, from the very beginning, from the very start ng celebration on the 20th, that was Monday. Yeah, that's right. We actively participated sa pag-parade. Kasi yun ang panimulan ng celebration na yung pag-parade po natin. In fact, kasama po rin natin pong Office of the Minister na dumating sila from Lanao just to join us in the culmination, in the Kick-off, kick-off ng ating celebration ng ating anniversary. And tamang-tama dumating tayo, may konting kanduli na ginawa po Yes, natin. that's right. That also tells us na we started the celebration of 6th founding anniversary ng BARM. That was on the 20th, sir, no? Yes, that last Monday, yes. Okay, so aside from the parade, ano pa yung mga activities ng 20 for the BFD? I think, sir, I saw you there. Yes, Yeah. we also yung pag-ratify natin That's right, correct. ng sa LUP ng Cotabato City. And that is very historical because this is the first time that we have ratified sa LUP ng isang independent component city sa BARM, and that's Mashallah. Cotabato City. And we are very happy because from the very beginning, we worked very closely with the city of Cotabato. And alhamdulillah, natapos na yung kanilang LCLUP, ratified na. Ang sunod naman is updating na, inshallah. But alhamdulillah, this is the first ICC na ratify ng ating office. And we are very happy. And in fact,
ang LGU ng Cotabato is also very happy na natapos na natin, na-ratified na po natin pwede nang ipasa ito sa ARLUC para mabigyan na sila ng yung certification ng kanilang CLUP. Oo. Yes. Magiging approved na, sir, no? Yes, approved na yung yung kanilang yung CLUP, yes. comprehensive land use plan. Shout out po from the group here to the Technical and Regulatory Service, sir, no? Yes, yes. TRS, sa pamumuno po ni Director Swart, at yung ating magandang dilag Yes. sa ILUD, Environment, Land Use and Si Urban Attorney Development. Janisa. Makapantar. Okay. Na nagbibigay ng technical assistance sa ating mga local government units patungkol po sa formulation ng kanilang CLUP. And aside from this, sir, sa coming days po, today is January 23, no? Kabalay na rin at sir, yung ating, sir, do we participate doon po sa pag-set up ng ating mga booth? Yan ang maganda because from the very start ng celebration ng 6th founding anniversary, we work with Pag-ibig na makapagpatayo tayo ng booth doon sa ground ng OCM. The purpose of the booth is to give information sa ating mga kapatid sa buong BARM na gustong mag-avail ng Pag-ibig housing loan. Correct, sir. And Pag-ibig was very happy to join us, no? And in fact, every year kasama natin ang Pag-ibig sa pagbibigay tulong, pagbibigay information, pagbibigay ng mga alituntunin kung paano po natin mabigyan ng tulong ang ating mga kapatid na walang bahay at gusto mag-avail ng loan mula sa Pag-ibig. Yeah, that's right. And hanggang ngayon, dun po sila. In fact, this morning, maraming nandoon na mga kasama po natin. Sa panguna mismo ni Director Swart. Andun po siya at yung ating mga kasama sa housing, kasama sa TRS. They were all there at joining ang Pag-ibig para po makapagbigay po tayo ng information paano po tayo makatulong sa ating mga kasama sa gobyerno who wanted to avail ng housing loan mula sa Pag-ibig po. Yes. Mashallah, alhamdulillah. So, ang Pag-ibig na po ang lumapit, no? Yes, sir, yes, ma'am, yes. sa atin sa BARM para ho no need na kayo pumunta sa kanilang opisina, sila na po ang lumapit para ho sa ating, kagaya ng sinabi ni DJ Ibrahim, yung inyong mga housing concerns, no? Na maaaring ma-avail through loan with the Pag-ibig Fund. Ayan po, bawat pamilya ho ay gustong magkaroon ng kanilang concrete house kung saan magaganap ang kanilang mga memories, gagawa ng memories, at ito pa ng kanilang mga pangarap, inshallah. And aside from this establishment ng ating service booth, sir, no? Ng housing arm of the BARM ng MHSD, ano pa ho yung ating upcoming activities, sir, for our BFD? Well, una, as far as we are concerned sa Ministry of Human Settlements and Development, kahapon nga we have signed a contract with surveyors at sa iba't ibang mga project po natin in Basilan. Para we intentionally did the signing during the anniversary founding anniversary para makasama po ito sa ating mga major na mga achievements for in the celebration of the 6th founding anniversary. In fact, aside from that signing ng mga contracts yesterday, we are also planning to turn over mga housing projects, mga training centers. Yes. In fact, bukas yata pupunta tayo sa UP. Meron tayong training centers na mula sa TDIF ni MP Mendoza. That's right. And this will be tomorrow. And kasabay din nito, yung pag-turnover naman ng training centers in Llano del Sur at pati na rin pag-turnover ng ating mga pabahay program also in Llano del Sur. That's right. And tayo naman pupunta sa Davao Occidental. Yes. Because we'll be also turning over yung training center ni MP Bong Parcasio. This is a very big event yung sa Davao because no less than the governor ng Davao Oriental will be attending to that turnover. The governor, the mayor of Malita, the vice mayor of Malita will be attending in that turnover ng ating project in the municipality of Malita. So big event po yun. Kaya Totoo, we expect tayo sa ICS, tayo inshallah pupunta. And we are looking forward for that successful turnover ng mga training centers natin in Malita, in Llano del Sur, also here in Maguindano, inshallah. Yes, mashallah to.
Ibig sabihin, sir, kaya pala this just proves na wala ho yatang bakanteng panahon. Yes, Ang MHSD ngayong Bangsamoro Foundation Day 6, no? BFD Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi in celebration of the Bangsamoro Foundation Day. Ganun po ka-importante ang araw na yan. Actually, sir, tama po ba na yung mismong BFD is noong January 21, sir, no? Actually, Yun talaga, yun talaga yung Yeah. pinaka founding anniversary natin is yung on the 21st That's of right. January. In fact, doon niya ito na-ratify ang BARM Yeah. on the Totoo. 21st lang. Kaya very close sa atin yung date na yun, yung 21st. Tandaan natin, ha? Yung mga nakangiti dyan, katabi ni DG. Kaya 21st is a very special number to me Ay, bakit, sir? because Kaya- my birthday maybe- is March 21. Okay. O, diba? Ang, nako, you existed in this world on the 21st at yan din po ang ratification. Diba? Nag-coincide with the ratification of our Bangsamoro Organic Law creating yung ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Yes. Mindanao. Nako, from the turnover to the awarding ceremonies of ating housing units sa ating, and meron din po tayong pa-hub sa BFD, no, sir, no? Sa ating booth, kung saan maaaring manalo ng mga exciting prizes. Yeah. Yung ating mga bisita sa ating booth. And yung sinasabi ni sir na contract signing with our winning bidders for 9 yan, ha? 9 projects na atin pong i-implement ngayong taon na ito. Yes. Inshallah. And all this is for the development of communities, sir, no? Around the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And with this, sir, tingin niyo po, sir, tayo ho ba ay handang-handa na para ganapin itong mga aktibidades na ito sa MHSD? Yes, we are very ready because we have an earlier preparation. That's right. Kaya we are very thankful sa ating mga kasamahan na from the very beginning talaga po silang pasimula nito, nag-prepare at sa turnover na rin. And alhamdulillah, maganda ang ating coordination sa ating mga MPs, sa ating mga LGUs para sa finalize ng ating mga projects sa kanilang mga lugar. Kaya bukas nga pumunta tayo ng UPI at tapos may kasabay naman ito sa Lanao del Sur. Kaya alhamdulillah, tayo po nagpapasalamat sa pamunuan ng BARM, more specifically sa ating mahal na Chief Minister for giving us the trust, that kind of trust na tayo ang natasan mabigyan ng mandato para sa mga pabahay program ng ating mahal na Bangsamoro government. MashaAllah. And sir, aside from these activities na nabanggit natin, no, for our BFD celebration, mayroon ding naihabol, sir, no? As finalized yesterday, magkakaroon din po yata, sir, ng Memorandum of Understanding signing. Yes, yes. Between the MHSD and Ben Build, Yes. developer. This is very good because there are some private companies Yes. na wanted to share the resources and Correct. expertise to us. In fact, yung dalawa kasi ang ating projects with Ben Construction. Una is yung paano natin masimulan na yung Totoo, sir. ating pabahay for loans sa may Samba Totoo Datuudin. And aside from that, yung ating 6 hectares na lupa sa Upper Capiton ay masimulan din po natin magpatayo ng mga pabahay para sa ating mga kapatid na mga Bangsamoro Totoo, region. sir. But this time, hindi na po ito resettlement program, but this is already for loan, no, sa ating mga kapatid. Totoo, sir. Kaya we are very happy na the signing will be done tomorrow in Lanao del Sur. And tuloy-tuloy na po ito, and inshallah after the signing, mag-start na po yung construction doon sa Sumba, pati na rin doon sa after the Sumba. Sa Kapiton, sir. Pati after the Sumba, then we will also start the construction in Kapiton. Ay, mashallah, sir. Kinikilig ako. Actually, with this development sa DMHSD, para ho sa ating housing loan program, kasi Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, ang daming naghihintay, sir. Ang daming follow up sa ating mga applicants ng ating housing unit. Nag-preserve na si Hamsi ng 1 minute. Sir, sinong makakasama na sa... Basta, nanay niya.
Sir, parang, Nung- parang nabanggit ko. Nung activity ninyo sa home, may ginawa Yeah, kayong yeah, activity HOA. sa Alnor na for HOA. Orientation ng HOA. At ang dami doon na intention nila, gusto nilang makasali sa Totoo yan. Yes. housing loan In projects fact, andun din natin. po tayo during the orientation Correct. sa ating mga possible na mga beneficiaries, no? Yeah. Kasi nakita natin ko how important HOA will be in place, no? Totoo, Kasi ito ang kasi in the absence of a regional law, we apply yung national law sa Totoo, HOA. sir. Correct. Kaya every unit, every community that we wanted to establish, dapat may mabuo na HOA, yung Homeowners Association, Correct. para po mabigyan daan at paano tayo makipagtulungan, maayos ang pamumuno at pag yung to take care doon sa kanilang mga Totoo, kabahayan, sir. doon sa Correct. kanilang mga lugar. Kaya we are very happy na maraming mga government partners tayo sa BARM ng gustong mag-avail ng ating housing project. Totoo. As manifested during the orientation on HOA Yes, ng yes. ating mga possible applicants and takers ng ating housing units. Napakagaling po. Sir, bago po kayo umalis nun, nangyari, bago Yes, kayo umalis yes, pa yes. Jeddah. Yes, yes, Tama, yes. okay. Tinan nyo, and andito na naman si Sir. Continue na po. Talaga pong definitely walang kapagura ng ating Director General just to support our every activity at the MHSD as one of our trio leaders ng Ministry of Human Settlements and Development. Nako, ang dami palang nakalatag ng mga aktibidades ng MHSD in celebration of the Bangsamoro Foundation Day ngayong 2025. And with all this na naibigay sa atin ng ating Director General, nalaman natin mas nakuha ko natin ang detalye nito mga aktibidades na ito. So we would like to know from you about your what do you call this, ways forward, no? For this year, and of course your message to us, sir, sa ating radio program at sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. Una-una, we will try to check ang ating mga projects sa 2024. Ano nang status nito? We will be closely working and monitor through our provincial offices kasi para matapos po yung mga nakabinbin na mga project po natin. And they're willing naman ang ating mga provincial offices to work with us very closely para po mabigyan na ng kung ano mang problema ang ating mga babae program sa mga probinsya will be given solutions. That's right. Alhamdulillah, we are looking forward for more pag-deliver, pag-turnover ng mga houses sa ating mga pamayanan sa buong BARM. In fact, sa Tawi-Tawi is ready na ang Tawi-Tawi. Mashallah. Anytime inshallah, pag-usapan natin with our provincial director, with our GM, pati na rin sa Basilan as well. And another sa Basilan, another 50 sa Basilan. Mashallah. And in fact dito naman sa kung hindi lang ang medyo pagod ako, dapat dito sa Dato Saudi, dapat nag-turnover na tayo on the 21st, right after my arrival. DSA, Kailan sabi sir. ko hindi ko kaya I asked for an extension sa Correct. pag-turnover ng ating babae program sa DSA, sa Yeah, Dato that's Saudi right. and Patuan. And many other areas as well. Alhamdulillah. Okay. So, yun po ang ating mga pwedeng gawin. And tapos titingnan po din natin kung ano naman ang nilalaman ng ating budget for 2025. That's right. Because we planned, we have already talked this with the top management na we will do the procurement as soon as possible para hindi na tayo maghahabol ng oras, no? Yeah. Sa 2026 na Totoo, naman. totoo. Kaya inshallah with the help ng lahat po tayo sa pag-implement ng ating mga projects, I'm very optimistic na we will be able to prove to the BARM leadership that kaya natin ito. Yeah. And as the Inshallah. as the housing arm of BARM, we'll be able to deliver kung ano yung nasa mandato natin as far as housing is concerned in the region. That's right. Kaya tayo pong lahat ay nagpapasalamat sa liderato ng BARM, sa government of the day, for giving us that kind of trust, no? Para tayo ang magiging
pag-implementa ng mga housing projects in the region. And we are very happy na in one way or the other, no, kahit may mga challenges, may mga pagsubok, but still we were able to come up with expectation of our people and with expectation of the regional government. Mashallah. So again, we extend our congratulations sa Bangsamoro, sa ating mahal na Chief Minister si Ahod Balawag Ibrahim sa this 6th founding anniversary ng BARM. At there will be more celebration in the next years, no, and because nakita natin kung how if effectively and efficiently led the BARM ang ating mga Chief Minister. And kami po ay nagpapasalamat sa kanya at ipagdasal po natin na bigyan pa siya ng Allah ng kalusugan, ng mahabang buhay para po mapaglingkuran ang Bangsamoro people in the next years pa to come, inshallah, in the Bangsamoro region. Para naman sa ating mga kabalay, kapit lang, inshallah, andyan lang kami sa kapit lang, and we are hoping and praying na marami pang pwedeng may tulong ng MDSD para sa ating mga kapatid na mga Bangsamoro in the region. So, maraming salamat sa tiwala, maraming salamat sa BARM, maraming salamat sa inyong lahat, sa ICS, sa pagbigay informasyon sa inyong lahat kung nasaan na po tayo at saan po patutungo ang MDSD. So again, maraming salamat at happy 6th founding anniversary ng BARM. So, sukran and happy celebration ng Bangsamoro founding anniversary. Assalamualaikum. Yes. Alaikumussalam. Warahmatullahi Baka wabarakatuh. may sa Facebook may nagtatanong, wala. Recording tayo. Okay, at yan ho ang ating napakagandang mensahe from our Director General Ismail Ibrahim as our guest speaker, ang ating kapili ho ngayon sa ating MHS Discusses para pag-usapan ang ating Bangsamoro Foundation Day celebration ng MHSD para ho sa bawat isa sa atin sa Bangsamoro Region. Nandoon na po lahat ang detalye ng ating gaganapin mga aktibidades in celebration of the 6th BFD. Thank you again so much to our Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. And this brings us to the last part of our episode today ng MHS Delivers para sa ating KKK. Ano nga ba ang magic 3 questions ng ating kabalay na si Ria for our episode today? Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay... ano ang tawag sa booth ng MHSD na naipatayo pa para sa BFD Bangsamoro Foundation Day? Ay, may pangalan pala. Ay, ano bang tamang Yung term doon? activities or Yung activity ng booth? Yung activity ng booth? Services? Yeah. Yung services? Okay, Ito, sige. blank sa BFD. Ano nga ba itong blank na ito? there you go. Okay. Sige, yung may pakulo Pakulo. sa ating booth. Okay, sige. Ano yon? Sige, next. And second question, magbigay ng isang aktibidad na gaganapin ng MHSD ngayong Bangsamoro Foundation Week na celebration. Dinami-dami ng bilang Ay, gitid. right. So, isa lang Surely po ang may hinihingi ni masagot Kabalay sila. na Ria. Yes. Pili ko mas maraming sasagot sa number 2. And the last one? And the last one, sa ating mga susunod na mga aktibidad, may nabanggit si DG na 2 island provinces na posibleng magkakaroon ng awarding sa susunod na mga buwan. Yes, Ibigay tama. lamang ang isa. Isa na naman. Sige. Para may choices sila. Oo. Talaga po ang ginagawang madali sa inyo ni Ria ang pagkapanalo. Kiri, some And, other advice? Kapag first time ninyong manalo, hihingiin po namin ang inyong pangalan, edad, trabaho, kung walang trabaho, kung anong status ng employment, either estudyante ba or housemaker or homemaker. Meron din hingiin namin ang SIM network. At kung matatagalan po ang pagtanggap ninyo
ninyo ng load, sabar. Sober. But definitely they will receive. Inshallah, Yes. apa. Ang kanilang premyo. Yes. Okay? And with so, that, yes. ulit, there it i-text is. lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Hindi po counted ang mga nag-chat sa ating Facebook page. Dapat text. Text lang po ang ating medium Yes. ng pag-send ng inyong mga sagot sa ating KKK. So yun po ang magic 3 questions from our Kabalay na Ria for this episode ng ating programang MHS Delivers. Text na po kayo. At yan po ay binabasa talaga ng ating Kabalay na si Ria at ina-identify ang ating first 5 winners ng ating bawat segment ng ating KKK. So yan po ang bumubuo sa ating programa, ang ating 205th episode ng ating programang MHS Delivers. Again, today is January 23, 2025 and 23rd of Rajab 1446. At kami po ay kailangan na magpaalam sa inyo. Much to our desire to stay, we need to make paalam dahil it's 12:06 na ho ng tanghali. Sa ngalan po ng ating trio of leaders sa MHSD na walang kapagurang ginagabayan ng ating bawat galaw, ang ating bawat gawain sa MHSD at sumusuporta, to our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, our Deputy Minister Aldi Nasiri, our Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Joy Bint Emran Muhammad. At ako po nilingkod bang sa Moram Sari Palat sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datonos A. Daud, Sir Elmansur S. Ugaw, and Ma'am Jasmine A. Langgi, at sa ating mga kasamahan sa DXMS Technical Side, Sir Rupert, Sir Dennis, and Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Yes, that is right. At ito po ang inyong lingkod sa ngalan ng ating Director General Esmail Ibrahim. Ako po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa bawat isa na atin pong damdamin ang bawat biyaya na galing po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at magpasalamat po tayo palagi. At palagi po nating sa alang-alang sa ating bawat gawain ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na